Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bayaran niyo ang ginawa niyo sa aking anak. Sinusumpa ko! Oy, Costela, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan sa pambibintang mo? Bintang? Hindi ako basta nang bibintang lang. Alam kong alam niyo na totoo ang sinasabi ko. Ikaw, Pedrino, ikaw ang nagpapatay sa anak ko. Costela naman, pambihira ka naman. Paano ko naman gagawin kay Lito ang bagay na yon? Pinagkakatiwalaan ko ang anak niyo sa ubasan ko. Kaya wala akong dahilan para ipapatay siya. Hindi mo ako maluloko. Akala mo ba, hindi ko alam na meron kang ginawang masama at si Lito ang nakakita nun? Pinatahimik mo siya para hindi siya makapagsalita. Hindi na maganda ang mga sinasabi mo. Seryosong pambibintang na yan. Sa ginagawa mo, maaring masira ang imahe ko sa mga partners ko sa negosyo. Costela, itigil mo na ito habang may awa pa ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ako natatakot sa iyo, Pedrino. Lalabas din ang katotohanan. At kapag nangyari yon, sisiguruhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Ay nako, mananatiling blankong bintang lang ang mga sinasabi mo kung wala ka namang maihahain na ebidensya sa korte. Ito ang tandaan mo, Pedrino. Hindi ako papayag na hindi ka mahihirapan sa ginawa mo. Unti-unti kang mawawala ng minamahal mo sa buhay. Tandaan mo yan! At nagbibintang ka pa ha? Tumawag na nga ako ng pulis at ipadampot na ang matandang ito. Bilis! Nauubos na ang pasensya ko! Nagmamadaling lumapit ang mga tauhan ni Pedrino habang sila ay nasa bakuran. Pwersahang kinaladkad ang matanda palabas. Nagsusumigaw pa ang matandang si Costela. Galit na galit yon. Nanlilisik ang mga matang punong-puno ng galit. Just make sure na makukulong yan. Hindi pwedeng pagala-gala sa kalsadang isang yan ha. Sisirain niya ng imahe ko bilang negosyante. Bumuntong hininga na lamang si Pedrino at saka pumasok na rin sa sala. Umupo ito sa sofa at saka napapailing. Hindi inakala ni Pedrino na lulusob sa lugar niya ang matandang yon matapos siyang magpaabot ng abuloy. Sa lubong ang kanyang kilay na naiirita sa nangyari. Sa buong buhay niya kasi, hindi pa nangyayaring may mambibintang sa kanya bilang isang masamang tao. Samantala, kakarating lang ng anak nitong binata na si Banjo. Ito ang kanyang bunsong anak na kasalukuyang nag-aaral pa. Nagtataka itong pumasok ng sala at saka agad na lumapit sa ama. Papa, anong ginagawa nila kay Aling Costela? Kawawa naman si Aling Costela oh. Bigla niya akong nilusob dito sa bahay ko eh. At pinagbibintangan ako na ako raw ang nagpapatay kay Lito. Ha? Bakit niya naman naisip ang bagay na yun? Eh yun nga ang hindi ko alam sa kanya. Paano ko ipapapatay si Lito? Unang-una, wala naman siyang ginawang kasalanan sa akin. Pangalawa, mabuti siya sa akin. At pangatlo, matalik na kaibigan mo si Lito. Pang-apat, kaibigan ko rin ang ama ni Lito. Kaya bakit ko naman gagawin ang bagay na yon, hindi ba? Sa gilid ay sumabat naman ang panganay na anak ni Pedrino na si Rancho. Nasisiraan na yata ng uri matandang yun eh. Sa lahat ng tao, si Papa pa talaga ang pagbibintangan niya na pumatay. Hindi man lang niya naisip ang lahat ng naitulong ng pamilya natin sa pamilya nila. Walang utang na loob. Teka, sandali lang. Naniniwala naman akong hindi magagawa ni Papa yung karumal-dumal na bagay na yon. Pero sana, intindihin na lang natin si Aling Costela. Namatayan siya eh. Magulo lang siguro yung isip niya. Nag-iisip ka ba? Kapag kumalat ang pinagsasasabi niya kay Papa, malaki ang magiging epekto nito sa mga negosyo natin. Kaya tama lang na makulong siya. Nakakasira ng buhay ang pambibintang niya eh. Ay, sige, ako nang kakausap sa kanya. Susubukan ko siyang kausapin para hindi na siya gumawa ng mga iskandalo pa. Papa, huwag niyo na po siyang ipakulong. Kawawa naman si Aling Costela eh. Nawalan na siya ng asawa nung nakaraang taon. Tapos, nawalan pa siya ng anak ngayon. Nakikiusap ako sa iyo, pa. Bida-bida ka na naman porque best friend mo yung namatay eh, no? Malamang, best friend ko yun eh.
Alam nga namang wala akong pakialam kay Aling Costela. Naging mabuting tao siya sa akin. Para ko na rin siyang ina, no? Hindi mo alam yung ganung pakiramdam kasi wala ka namang kaibigan na totoo. Lahat ng kaibigan mo, peke. Ba't sira ulo pala to eh? Oo, tama na yan. Hindi maganda na pati kayong dalawa ay nag-aaway dahil lang sa nangyari. Banjo, pagbibigyan ko ang gusto mo bilang paggalang na rin sa pinagdaraanan ni Costela. Pumunta ka sa istasyon mamaya. Sabihin mo na iuurong ko na yung reklamo. Pero sa oras na ulitin pa ito ni Costela at nakaapekto sa negosyo ko, pasensyahan na lang tayo Kilala mo ko, Banjo. Mabait ako sa kanila nung una pa lang. Pero ayaw na ayaw ko na may naninira sa akin. Maraming salamat sa konsiderasyon, Papa. Ako na po ang bahalang kumausap kay Aling Costela. Total, may pinagsamaan din naman kaming dalawa. Tumango na lang ang kanilang ama. Masama naman ang tingin ni Rancho kay Banjo. Nung gabing yon ay nagmadaling nagbihis si Banjo. Agad siyang lumabas ng mansyon at naglakad patungo sa kinaroroonan ng bahay nila ni Costela. Pagdating niya roon, naabutan niya ang burol ng matalik niyang kaibigan na si Lito. Walang katao-tao kahit na isa. Nakaramdam ng kirot sa puso si Banjo nang lumapit na siya sa kabaong ng kaibigan. Isa siya sa mga taong hindi rin matanggap ang biglang pagkawala ng binata. Bro, ang daya mo naman. Ang sabi mo, sabay tayo makakapagtapos ng kolehiyo. Pero anong ginagawa mo dyan? Iniwan mo naman ako kaagad eh. Ang binatang si Lito ay natagpuang patay na palutang-lutang sa ilog sa kagubatan. May hiwa ito sa leeg at sa iba pang parte ng katawan nito. Lumabas din sa otopsiya na nagtamo ng halos 51 saksakang binata. Base kasi sa investigasyon, nagawa pang lumaban umano ni Lito kaya naggalit ang suspek sa kanya. Brutal at hindi makatao ang ginawang pagpaslang sa binata. Bagay na labis na kinamumuhian din ni Banjo. Ang masaklap pa nito, wala pang malinaw na motibo sa krimen at wala pang maiturong suspek. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa iyo, bro. Pangako, magbabayad ang gumawa nito sa iyo at mabubulok siya sa kulungan. Pinunasan ni Banjo ang kanyang luha. Nagvow pa siya sa kaibigan bago tuluyang umalis. Bumalik siya sa mansyon at gamit ang kanyang motorsiklo, tumungo naman siya sa istasyon ng pulis. Agad niyang kinausap ang pulis na humahawak sa kaso ng matandang si Costela. Matapos ang pakiusapan at paliwanagan, agad din namang pinakawalan ng matanda. Sandaling nag-usap si Banjo at si Costela. Ramdam na ramdam ni Banjo ang nagbabagang galit sa mga mata ng matandang tinuring na rin niyang ina. Nay, gusto ko po sana humingi ng paumanhin kung ano man po yung hindi po niyo pagkakaintindihan ni Papa. Pasensya na rin po sa mga nasabi niya. Alam ko po na masakit sa inyo ang nangyari. Pero wag na po tayong magpadalos-dalos. Malulungkot po si Lito nito kapag nakita niya kayo ulit na nasa rehas. Nay Costela, mahalaga po kayo sa akin kasi parang nanay na rin ang turing ko po sa inyo. Mabigat din po sa akin ang nangyaring ito sa inyo. Kaya po sana wag na po ito mauulit. Alang-alang na lang po kayo dito. Humugot muna ng malalim na paghinga ang matanda. Nang tumulo ang luha nito ay nawala ang panlilisik sa mga mata nito. Punong-puno yun ng sakit at kalungkutan. Hindi ka dapat tumingi ng paumanhin sa akin. Wala kang ginawang masama. Pero, Banjo, mabuti kang tao. Malayong malayo ka sa ama mo. Pero mabuting tao din naman po si Papa. Hindi mo pa kilala ng lubusan ng iyong Papa. Banjo, wala ka namang alam sa tunay niyang katauhan. Bumuntong hininga na lamang si Banjo ng mga sandaling yon. Pinagpalagay na lamang niya na baka dala lang ng depresyon kaya nasasabi yun ni Aling Costela. Hanggat maaga pa, ilayo mo ang sarili mo sa kanya. Huwag mo nang hintayin na ikaw pa mismo ang makaalam kung gaano kademonyo ang tatay mo.
Nagsalubong ang kilay ni Banjo. Hindi na niya maintindihan na matanda. Wala siyang ideya kung saan nakukuha ni Costela mga sinasabi nito laban sa kanyang ama. Sa pagkakaalala niya, walang ginawang masama kahit kailan si Pedrino. Kahit na kailan ay hindi yun nasangkot sa kahit na anong kasamaan. Sa katunayan, aktibong nagbibigay ng donasyon ng kanyang ama sa mga bahay ampunan sa bayan. Iniba na lamang ni Banjo ang usapan para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. May ipapadala po akong pagkain para sa inyo mamaya ha. Para pagdating po ninyo sa bahay ninyo, meron po kayo makakain. Tayo na po. Ihatid ko na po kayo pa uwi. Hindi na. Maraming salamat na lang. Maglalakad na lang ako pa uwi. Gusto kong mapag-isa. Pero gabi na po. Sigurado po ba kayo? Banjo, maraming salamat sa kabaitan mo. Maraming salamat sa kabutihan mo kay Dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka madadamay sa paparating na unos. Natamemi si Banjo sa kanyang narinig. Nung una ay naguluhan pa siya sa huling sinabi ng matanda. Pero nang maunawaan niya yun ay saka lamang siya nakaramdam ng kaba. Namalayan na lamang ni Banjo na nakalabas na pala ng istasyon ng matanda. Naglakad na yun paalis at hinayaan na lamang ni Banjo si Costela. Napapakamot ulo na lamang ang binata. Nangangamba siya para kay Costela. Iniisip niya kasi na baka gumawa ito ng hindi maganda para lamang sa kanyang namayapang anak. Pagbalik ni Banjo sa mansyon, dumiretso na muna siya sa kanyang silid. Sinalampak niya ang kanyang sarili sa kama at napahinga na lamang ng malalim. Sa puntong yon pa lang niya naramdaman ang matinding pagod. Marami kasi silang ginawa sa universidad nila. Ipipikit na sana ni Banjo ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa silid niya ang kapatid na si Rancho. Galit na galit itong lumapit sa kanya. Hinawakan ni Rancho ang kwelyo niya at pwersahang ibinangon. Teka, ano problema mo? Bida-bida ka kanina. Gustong-gusto mo talaga akong pinapaya sa harapan ni Papa, no? Pinapaya? Paano kitang pinahiya? Naglabas lang naman ako ng opinion ko. Opinion? Akala mo ba tanga ko para hindi ko maintindihan na iniinsulto mo ako? Tinanggal ni Banjo ang kamay ng kuya niya sa kanyang kwelyo. Napaparaning ka na naman yata eh. Bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko kanina, di ba? Hindi mo alam ang pakiramdam ng may kaibigang totoo kasi wala ka nun. Isang malakas na sapak ang natanggap ni Banjo. Hindi pa nakontento si Rancho at dinakma pa nito ang leeg ni Banjo at saka diniin sa sahig. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo, ha? Huwag mong hintayin na totohanin ko ang sinabi ko sa iyo nung nakaraang buwan. Kapag hindi ko kinayang inis ko sa iyo, ipapakulang kita sa lola ng girlfriend ko. Naintindihan mo? Takot na tumangon na lamang si Banjo. Nang bitiwan na siya ni Rancho ay saka lamang siya nakatayo. Nanginginig siya sa takot dahil sa ideyang maaari siyang ipakulam ng kanyang kuya. Si Banjo ay naniniwala rin sa mga ganoong bagay. May kakilala kasi siyang kinulam noong high school pa lamang siya. Kaya naman malakas ang kanyang paniniwala na ang mga kulam ay totoo. Hindi niya sigurado kung totoong mangkukulam ang lola ng kasintahan ng kanyang kuya. Pero base sa kasamaan na nakikita niya kay Rancho, batid niyang kayang-kayang gawin ng kuya niya na ipakulam siya. Napapailing na lamang siya habang iniisip yon. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit ang init na lang lagi ng dugo sa kanya ng kuya niya. Bata pa lamang sila ay ganoon na ang pakikitungo sa kanya ng nakatatandang kapatid. Nasanay na nga lang siya dahil wala namang siyang choice. Hindi ko pala dapat sinasagad ang pasensya ni kuya. Mayayari ako dito. Muli siyang humiga sa kama. Hinawakan niya ang kaliwang pisngi kung saan dumapo ang kamao ni Rancho. Ginalaw-galaw niya pa ang mga panga niya para alamin kung iyon ay nadali. Sa kakaisip, hindi na namalayan ni Banjo na nakatulog na pala siya. Nalimutan na niyang maghapunan.
Sa kasarapan ng kanyang pagtulog, bigla na lang siyang nanaginip ng kahindik-hindik na senaryo. Sa kanyang panaginip, nasasaksihan niyang di umano ang isang matanda na naghahalo ng kung ano-ano sa malaking kawa. Tumatawa pa ang matanda habang nakikita niya ang nag-iisang ngipin nito. Tipikal na mangkukulam ang kanyang nakikita. Hirap na siyang huminga nang tumingin sa kanya ang mangkukulam. Mabuti na lamang ay nagising na rin siya nang biglang tumalon sa mukha niya ang kanyang pusa. Lumipas ang 5 taon ay nakapagtapos na rin ang pag-aaral ang binatang si Banjo. Tuwang-tuwa ang binata dahil sa wakas makakatulong na rin siya sa kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Magiging 2 na rin sila ni Rancho na aagapay sa kanilang ama. Pagkatapos ng graduation, agad na nagtungo si Banjo sa sementeryo. Dinalo niya agad ang kanyang matalik na kaibigan habang nakasabit sa leg nito ang medalya. Hey bro, summa cum laude ako. Tingnan mo oh, may medal ako. Sayang, 2 sana tayong may ganito eh. Daya-daya mo kasi, nauna ka na dyan. Ilang sandali lang ay pumatak na rin ang luha sa mata ni Banjo. Hindi na niya napigilang hindi malungkot na dapat ay masaya lang siya sa mga oras na yon. Labis sa panghihinayang kasi ang kanyang nararamdaman para kay Lito. Matalinong tao kasi ang binatang yon. Kung tutusin, mas magaling sa pag-aaral si Lito kaysa sa kanya. Para sa iyo to bro. Siya nga pala bro. Hindi ko pa rin nahahanap ang mama mo eh. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya ulit nakikita. Matagal nang walang balita si Banjo kay Aling Costela. Matapos kasing mailibing si Lito noon, yun na rin ang huling pagkakataon na nakita ni Banjo ang matanda. Hindi niya alam kung saan yun nagpunta. Wala rin naman siyang alam kung may kamag-anak pa ba si Aling Costela na maaari nitong puntahan. Basta ang sabi na lang ng ibang kakilala ng matanda, hindi na raw babalik pa sa lugar si Aling Costela. Pagkatapos bisitahin ni Banjo ang namayapang kaibigan, bumalik na rin siya sa kanilang mansyon. Naganda ng pagdiriwang ang kanyang ama para sa kanyang pagtatapos. Sa kanilang malawak na bakuran, nagtipon-tipon ng mga kakilala at malalapit na tao sa kanilang pamilya. Nagtapos bilang summa cum laude ang anak kong bunso. Isa lang ang ibig sabihin nito. May magaling nang magmamana ng mga negosyo ko. Naghiyawan ang bisita nila. Lahat ng yun ay tuwang-tuwa sa sinabi ni Pedrino. Maliban na lamang sa kuya ni Banjo na si Rancho. Parang umuusok na ang tenga nito sa sobrang inis at inggit. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay mas pinili na lamang muna ni Banjo na umakyat sa itaas. Balak niya lang sana na sa balkonahin na lang muna tumambay. Pero hindi pa man siya nakakarating doon, hinila siya ng kanyang kuya Rancho at dinikit ng malakas sa pader. Ano? Masaya ka na? Malamang, graduate na ako eh. Dapat lang na maging masaya ako, di ba? Masaya ka na ba na ikaw na naman ang pinupuri ni Papa? Masaya ka ba sa atensyon na nakukuha mo, ha? Ano na naman ba to, kuya? Kasalanan mo kung bakit unti-unting nawawalan ng tiwala sa akin si Papa eh. Dahil sa'yo. Kasi sa'yo lang siya nakatuon. Ikaw ang inaasahan niya kahit nakagagraduate mo pa lang. Pati si Mama. Kararating lang ni Mama galing abroad pero nagpapasikat ka kagad. Kaya ngayon, wala siyang pakialam sa akin. Puro na lang ikaw. Tinulak ni Banjo ang kanyang kuya palayo. Iritado itong tumingin kay Rancho at saka nagsalita. Ano ba kuya? Para kang bata ah. Hindi ko kasalanan kung bakit nawawala ang tiwala sa iyo ni Papa. Kasalanan mo yan eh. Ikaw itong nalulung sa sugal. Tingin mo pagugustuhan ni Papa ang mga ganong gawain mo? Hindi ko rin kasalanan na tinanggalan ka ni Mama ng posisyon sa kumpanya niya. Binastos mo siya nung lasing ka eh. Kung ano-anong pinagsasabi mong masasama. Nagbanta ka pa nga na magsisisi si Mama sa desisyon niya. Ngayon, maiinggit ka sa akin? Deserve ko ang lahat ng ito dahil mabuti akong anak. Ba't maangas ka na talaga, ha? Ano? Sasapakin mo ulit ako?
Gaya ng ginawa mo sa akin 5 years ago? Tatakutin mo ako ulit na ipapakulam mo ako? Ano? Gawin mo! Napasigaw na lang sa galit ang lalaking si Rancho. Hindi nito magawang saktan si Banjo dahil alam niya na kapag ginawa niya yon, mas lalong magagalit sa kanya ang kanilang mga magulang. Maging mabuti ka rin kasing anak para maibalik mo yung tiwala nila sa'yo. Hindi yung nagbabanta-banta ka pa na ipapakulam mo ako. Hindi mo naman magawa-gawa. Napapailing na lamang na umalis si Banjo. Nagtungo na lang siya sa balkonahe at saka tumungga ng alak. Dahil sa labis na inis sa kanyang kapatid, naparami ang inom niya ng alak. Hindi na niya namalayan na lasing na pala siya. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan sa labas, ay humiga na sa kama si Banjo. Pero bigla na lang siyang nagising nang may narinig siyang umiiyak na binatang lalaki. Patay na ang ilaw sa buong sala nang bumaba siya roon. Naririnig niya pa rin ang iyak. Hanggang sa marating na niya ang kusina. Pagpasok niya roon, binuksan niya ang ilaw. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya si Lito. Nagtataka siya kung bakit yun naroon. Samantalang matagal na yung patay. Ganun pa man, agad niyang nilapitan ng matalik na kaibigan. Pero nang humarap yun sa kanya, nakita niyang lumuluha yun ng dugo. Agad na napatras si Banjo. Inisip niya na baka nagmumulto lang ang kaibigan niya. Dahil 5 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin nahuhuli ang pumatay sa binata. Palakas ng palakas ang iyak ng lalaki. Sumasakit na ang tenga ni Banjo. Hanggang sa mapaupo na siya sa sahig. Bro, patawarin mo ako. Hindi ko pa rin nabibigyan ng ustisya ang pagkamatay mo. Napapikit si Banjo. Pagdilat niya, nasa ibang lugar na siya. Nawiwindang siyang isipin kung papaano siyang napunta sa kagubatan. Kaunting lakad lang niya, nakakita siya ng matandang babae. Walang mukha pero naghahalo ito ng kung ano sa malaking kawa. Tumatawa. Sinasabi ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Maya-maya pa, naramdaman na lang ni Banjo na parang may mga kamay na humihila sa paanan niya. Hindi na rin siya makahinga. Pagsigaw niya, nagising siya mula sa isang masamang panaginip. Agad siyang napabangon. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Nasa loob siya ng kanyang silid. Doon niya napagtanto na ang lahat ng kanyang nakita ay hindi totoo. Binangungot lang siya. Nakita ko na naman yung matandang mangkukulam na yun. Hindi kaya dahil lang ito sa pananakot ni Kuya Rancho? O baka may ibig sabihin talaga yun? Pero anong ginagawa ni Lito sa panaginip ko? Napahawak na lamang sa ulo si Banjo nang maramdaman ang sakit ng kanyang ulo. Pagtingin niya sa bilog na orasan sa kanyang dingding, 3:00 na pala ng madaling araw. Saka lamang siya nakaramdam ng gutom kaya naman lumabas siya ng silid para kumain. Pagdaan niya sa silid ng kanyang mga magulang, narinig niyang tila dumadaing sa sakit ang kanyang ina na si Rina. Dahil sa pag-aalala, binuksan niya ang pintuan ng silid. Nakita niyang nakaupo na sa sahig ang kanyang ina. Namumula ang buong muka habang nakahawak sa liig. Pagtingin naman niya sa kanyang ama, ay tulog na tulog yun dahil sa kalasingan. Ma! Anong nangyari? Ma! Hindi makasagot ang kanyang ina, pero tinuturo ng ginang ang lalamunan nito. Dito na napagtanto ni Benjo na hindi makapagsalita ang kanyang ina. Akala ni Benjo noong una ay nabulunan lamang ang ginang. Pero nang isulat na ng ginang sa isang papel ang nangyayari, nalaman ni Banjo na parang may bukol na tumitibok sa lalamunan nito. Ma! Dadaling kita sa ospital! Sinubukan na kaya ni Banjo ang nanay niya para makatayo. Pero nakita niya na maging ang 2 paa ng kanyang ina ay namamaga rin. Kaya naman binuhatan niya agad ang ginang. Isinakay niya sa sasakyan at agad silang bumiyahe papuntang ospital.
Halos 2 oras na naghintay si Banjo sa resulta ng ginawa ng doktor. Pero ang hindi maintindihan ni Banjo at ng mismong doktor na tumingin sa ginang, walang makitang ibang sakit ang obserbasyon. Hindi matukoy kung ano ang dahilan ng pamamaga. Kagaya rin ng sa paa ng kanyang ina. Ganun pa man, pansamantalang binigyan na muna ng gamot para mabawasan ang pananakit at pamamaga. Kahit na ganoon ay nababahala pa rin si Banjo. Lumipas ang ilang oras ay nalaman na rin ng kanyang amang si Pedrino ang nangyari. Natataranta ito na magpunta sa ospital. Mahal na mahal kasi ni Pedrino ang kanyang asawa. Kaya naman ganun na lang ang pag-aalala ng matandang lalaki. Ano ba nangyari sa mama mo? Narinig ko na lang siya kagabi na dumadaing ng sakit ng lalamunan. Tapos yung paa niya namamaga rin. Kaya ang ginawa ko, itinakbo ko na kaagad siya dito kaninang madaling araw. Maayos naman na raw ang lagay ni mama ngayon. May gagawin lang na test sandali tapos pwede na muna siyang makauwi habang naghihintay ng result ng test. Wala pa rin kasing makitang dahilan kung bakit namamaga yung paa niya at saka yung lalamunan eh. Ay nako, ito kasing mama mo kung ano-ano kinakain eh. Yan tuloy, sinisingil na siya ng katawan niya. Ipagdasal na lang po natin na sana walang seryosong sakit si mama. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng ama ni Banjo. Maya-maya lamang ay nakalabas na rin ang kanyang nanay. Umuwi sila ng mansyon dakong mag-aalas 9 na. Sa lahat ng nangyayari mula sa madaling araw hanggang umaga, napansin ni Banjo na wala sa mansyon ng kanyang kuya Rancho. Ni hindi man lang yon nagsabi kung nasaan. Na dati naman itong ginagawa kapag hindi nakakauwi ng bahay. Nagpahinga na muna ang ginang sa loob ng kwarto nito. May mga kasambahay ng mga nag-aasikaso kaya makakapagpahinga muna si Banjo. Habang nasa balkonahe siya, bigla na lang niyang naisip ang kulam. Naalala niya kasi noong nagbabasa-basa siya ng artikulo sa internet. Nasabi doon na ang sakit na gawa ng kulam hinding-hindi makikita ng mga doktor. Para bang ginawa ang sakit na yon na salungat sa konsepto ng sensya. Ulam? Posible kayang kinulam si mama? Pero kung kinulam nga siya, sino naman kayang gagawa nun sa kanya? Napalugok na lamang ng hawak na coke in can ng binata. Pero napatigil siya nang biglang may pumasok na ideya sa kanyang utak. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ayaw niya mang isipin yon pero dahil sa mga detalyeng halos makakarugtong, hindi niya magawang hindi pagginalaan ng kanyang kuya Rancho. Tinanggalan ni mama si kuya ng posisyon sa mga negosyo. Galit na galit si kuya kay mama. At minura-mura niya pa yun sa sobrang galit. Tapos, meron siyang kakilala na marunong mangkulam. Wala siya sa mansyon ngayon. Hindi kaya... Napaigpit ang hawak ni Banjo sa coking can. Nakaramdam siya ng matinding galit. Dahil kung totoo na ang kuya Rancho niya ang gumawa noon, hinding-hindi niya yon mapapatawad. Habang nagmumuni-muni, narinig niyang tumataas na ang tinig ni Pedrino na nasa silid ng kanyang ina. Nagmamadaling pumunta roon si Banjo para alamin kung ano ang nangyayari. Pa, ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Ang mama mo, hindi na makapagsalita. Agad na pinagtuunan ni Banjo ang kanyang ina. Pinipilit niya itong makapaglabas man lang ng kahit na anong salita. Pero nabigo lamang sila. Nakahawak lamang ang ginang sa kanyang lalamunan. Namumula ang buong muka. Pagtingin naman ni Banjo sa paa ng ginang ay nangingitim na rin yun. Ibalik natin siya sa ospital, ngayon din. Wag! Anong wag? Nabubuang ka na ba? Nakita mo nang nahihirapan ng mama mo? Kinukulam si mama. Nasisiguro ko na kinukulam siya. Kaya hindi natin siya pwedeng dalhin sa ospital. Dahil base sa nabasa ko, lalong lumalala ang kulam kapag dinadala sa ospital. At gusto mo akong maniwala sa kulam? Walang makita mga doktor na sakit mula kay mama, di ba? Paano mo ipapaliwanag yun pa? Magagaling at mahuhusay na doktor mula Maynila ang tumingin sa kanya.
Pero wala silang makita. At ngayon, wala pa rin resulta ang test niya. Kung wala silang makita sa katawan ni Mama, hindi kaya kinukulam si Mama? Okay, let's say kinukulam nga ang mama mo. Pero sino naman ang magpapakulam sa mama mo? Wala naman siya kaaway. Ang bait-bait na tao niyan. Sino ba ang huling tao na may matinding galit sa kanya? Nagsalubong ang kilay ni Pedrino. Si Rancho? Ang kuya mo? Sandali. Mangkukulam ang kuya mo? No. That's impossible. Matagal na akong tinatakot ni Kuya na ipapakulam niya ako kapag hindi ko tinigilan ang pangasar ko sa kanya. 5 years ago, sinabihan niya akong ipapakulam niya raw ako sa lola ng girlfriend niya. Pa, hindi malabong gawin niya kay Mama yon. Galit na galit siya kay Mama eh. Matindi ang sama ng loob niya. Tila nakukuha na ni Pedrino ang ibig sabihin ni Banjo. Kaya naman, kahit hindi pa ito lubusang naniniwala sa mga kulam, nagsarado ang kamao ng matandang lalaki. Nang marinig ng ama ang tinig ni Rancho sa sala, agad na lumabas sila Banjo ng silid ng ina. Gigil na gigil ang matandang si Pedrino na nanguna pa sa pagbaba. Nang maabutan nila si Rancho na nasa sofa, marahas na lumapit si Pedrino at hinablot ang kwelyo nito. Anong ginawa mo sa mama mo? Umamin ka! Litong-lito ang mukha ni Rancho. Hindi nito alam kung ano ang tinutukoy ng ama. What? What are you talking about, pa? Hindi kita maintindihan. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi mo pa alam kung paano ako magalit. Umamin ka sa akin. Ano ang ginawa mo sa mama mo? At bakit siya nagkakaganon? Ano ba kasi yun? Hindi ko nga alam ang sinasabi mo eh. Siguro sinumbong nito ni Banjo yung away namin ni Mama, no? Siguro sinumbong nitong si Banjo yung away namin ni Mama, no? Sumbongero! Sinapak na lamang ni Pedrino ang kanyang anak na panganay. Napaupo sa sahig si Rancho. Kahit kasi may edad pa si Pedrino, bato-bato pa rin ang katawan nito. Ano ba problema nyo? Pinakulam mo si Mama! Sa lubong ang kilay na bumangon si Rancho. Pilit itong natawa at hindi maipinta ang mukha sa sobrang pagkadismaya. Seriously? Naisip nyo talaga na dahil sa away namin ni Mama, na dahil sa pagtanggal niya sa akin sa mga negosyo niya, magagawa ko siyang ipakulam? Na darating ako sa ganong klase ng gawain? Are you out of your mind? Galit na galit ka nun, di ba? Kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata mo. Kung wala nga lang ibang tao, baka sinaktan mo na si Mama eh. Isa pa, matagal mo nang ginagawang panakot sa akin yung ipapakulam mo ko. Kung nagagawa mo nga magbanta sa akin ng ganon hindi malabong magawa mo rin yun. My God! Hindi ako makapaniwala na ganyan na pala kasamang tingin niyo sa akin. Dahil wala ka namang ginagawang mabuti sa pamilyang ito. Hindi ako nagpakulam kay Mama, okay? Hindi ko magagawa yun sa taong nagluwal sa akin. Huwag niyo akong pag-isipan na masama dahil sa mga empty threats ko dito kay Banjo. Hindi totoong mangkukulam ang lola ni Kim. At kung totoo man, wala na akong pakialam dahil matagal na kaming hiwalay. Hindi na nagsalita pa si Pedrino. Sumenyas na ito sa mga tauhan niya na agad namang pumasok ng sala. Walang nagawa si Rancho nang hawakan siya sa magkabilang braso. Sa laki ng mga katawan ng tauhan ng ama nila, hindi magawa ni Rancho na magpumiglas. Papa, believe me, hindi ko pinakulam si Mama. Wala akong ginawang masama. Nagkakamali lang kayo. Banjo, sabihin mo kay Papa na hindi ko kayang gawin yon. Pangako, hindi na kita pagbabantaan. Hindi talaga akong dahilan kung bakit nagkaganon si Mama. Maniwala kayo sa akin. Sige, ikulong niyo muna yan. Banjo, samahan mo ako. Kung hindi pwedeng dalhin ang mama mo sa ospital, maghahanap tayo ng albularyo. Pagtango na lamang ang nagawa ni Banjo ng mga sandaling yon. Bago tuluyang mawala sa paningin nila si Rancho, hindi maintindihan ni Banjo ang kanyang nararamdaman. Bigla na lang kasi siyang naawa sa kanyang kuya. Pinainom na muna nila ng gamot ang ginang para kahit na papaano mawala ang kirot at pamamaga ng lalamunan at paa nito. Nang maging maayos ito pansamantala, lumabas na ng mansyon ng mag-ama. Kung saan-saan sila napadpad hanggang sa may magrekomenda na sa kanilang albularyo.
Dito na nila nakilala ang albularyong si Mang Dueno. Ayon sa taong taga-baryo, magaling at talaga mapagkakatiwalaan ang matandang albularyo. Dahil desperado na si Pedrino at Banjo na mapagaling ang ginang, pinatos na nila ang albularyo. Handa akong magbayad ng kahit magkano. Pagalingin mo lamang ang asawa ko na kinulam. Ulam? Sige, walang problema. Ihahanda ko lang ang mga kagamitan ko at babiyahe na rin tayo papunta sa inyo. Naghintay ang mag-ama sa harapan ng bakuran. Mga ilang sandali lang ay lumabas na rin ang albularyo. Wala silang sinayang na oras. Bumiyahe na rin sila pabalik ng mansyon. Ang kaso, nang dumating sila, hindi nila alam kung bakit lahat ng mga kasambahay sa sala ay umiiyak. Walang makapagsalita ng maayos. Kinabahan na si Banjo sa mga nakikita niya noong mga oras na yon. Agad niyang nilapitan ng isang kasambahay at tinanong, Bakit kayo umiiyak? Anong nangyari? Huminga ng malalim ang kasambahay. Nang sumagot ito ay biglang sumikip ang dibdib ni Banjo at ni Pedrino. Nagmamadali silang inakyat ang kanyang ina sa silid nito. Pagbukas nila ng pinto ay naabutan nila yon na dilat na ang mga mata. May malaking bukol sa liig na parang kaunting galaw lang ay puputok na. Pagtingin naman sa paanan ng ginang, itim na yon at may mga lumalabas na nana sa kuko. Asawa ko! Nilapitan agad ni Pedrino ang kanyang asawa. Nang galawin niya ang ulo nito ay biglang pumutok ang malaking bukol sa leeg nito. Mula sa bukol ay umagos ang nana. Banjo, ihanda mo ng sasakyan sa labas. Dadalhin natin siya sa ospital. Binuhat nila ang ginang. Sinakay nila sa sasakyan at saka pinaharurot patungong ospital. Ang kaso nga lang, wala na ang ginang. Sa bahay pa lang ay nilagutan na to ng hininga. Hagulgol lang na mayani sa kwarto. Hagulgol lang na mayani sa dalawa. Sobrang hirap tanggapin ang pangyayaring yon para sa mag-ama. Lalong-lalo na para kay Banjo. Dahil wala pang isang linggo mula nang dumating yon galing ibang bansa na wala agad yon sa kanila. Nang mahimasmasan, pinasikaso na nila ang mga kailangan para sa agarang libing ng ginang. Maggagabi na nang umuwi sila ng mansyon. Tulala, balisa at parang lumilipad ang kanilang isip. Dito ka na muna sa mansyon. Mamaya baka dumating na ang sekretarya ng mama mo. Sabi mo sa kanya lahat ng detalye tungkol sa libing ng mama mo. May pupuntahan lang ako. Siya nga pala, huwag mo munang pauwiin ang albularyo. Kausapin mo siya. Kalmado lang ang tinig ni Pedrino pero mahahalata ang lungkot sa tinig nito. Walang ganang tumayo na lamang si Banjo. Pag-alis ng kanyang ama, agad niyang binalikan si Mang Dueno na ilang oras nang nasa sala kakahintay sa kanila. Pinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong ina. Maraming salamat po. Alam kong huli na ako ng dating, pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo na kaya ko pa rin malaman kung sino ang kumulam sa kanya. Gawin niyo po ang makakaya niyo para mapanagot ang mangkukulam sa batas. Iho, walang batas na ginawa para sa mga mangkukulam o barang. Kaya batas ng isang albularyo ang gagamitin natin ngayon. Sa oras na maging malinaw sa akin kung ano ang itsura ng mangkukulam, mapapanagot natin siya sa sarili nating paraan. Ngayon, pwede bang dalhin mo ko sa silid ng mama mo? Sige po, sumunod po kayo sa akin. Nagtungo sila sa silid ng ina ni Banjo. Pagpasok ng albularyong si Mang Dueno, agad nitong sinuri ang higaan. Meron itong hinahanap na kung ano. Kaya niyo rin bang malaman kung may koneksyon po ba talaga ang kuya ko sa mangkukulam? Tumango lang ang albularyo. Kinuha nito ang kumot na nabahiran pa ng nana at pawis ng ginang. Nangingi ito ng larawan ng ina ni Banjo at ng larawan ng kuya niya. Marami din itong pinakuhang kung ano-ano pang sangkap. Pero ang pinakamahalaga doon ay ang tubig na may halong suka. Medyo matagal ang proseso nito.
baka 2 oras o 3. Pwede ba akong manatiling mag-isa sa silid na ito? Dito kasi sa silid na ito mas makakapako kung sino ang kumulam. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman malikot ang kamay ko. Wala pong problema sa akin basta masagot lang po ang mga katanungan ko. Sige ho, lalabas na ho ako. Kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako sa hagdanan. Nasa sala lang po ako. Sige, maraming salamat. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ko ng kasagutan ng mga tanong mo. Lumabas at sinarado na rin ni Banjo ang pintuan. Tumambay na muna ang lalaki sa sala. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, tinawag na siya ni Mang Dueno sa taas. Pagbalik niya roon ay inabutan niyang parang hinanghina ang albularyo. Kaya naman agad na nagpautos ang binata para magdala ng bahay-inom at pagkain. Pinakain na muna ni Banjo si Mang Dueno. Pagkatapos, dito na sinabi ng albularyo kung ano ang mga nalaman nito. Isang matanda. Siya ang kumulam sa mama mo. Matagal na siyang may galit sa pamilya ninyo. Ang galit na yon ang ginamit niya para makabuo siya ng itim na salamangka na siyang ginamit niya para mangkulam. May alam ka bang tao na may matagal ng galit sa pamilya ninyo? May galit sa pamilya namin? Wala akong maalala eh. Base sa nakikita ko sa mga bakas na iniwan ng mangkukulam, meron siyang balak na isa-isahin kayo. Yon ang dapat nating paghandaan. Pero malakas ang mangkukulam eh. Kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. Basta mahaba ang buhok na hindi pa naman gaanong kaputian ang buhok niya. Anong kinalaman ni Kuya sa pangkukulam kay Mama? May koneksyon ba siya sa mangkukulam? Siya ba talaga nagpakulam kay Mama? Hindi ko nga rin maintindihan. Nakita ko na may koneksyon siya sa mangkukulam. Pero hindi ko makita na may kinalaman siya sa pangkukulam. Ibig sabihin, hindi niya alam ang nangyari. Inosente pala si Kuya. Iho, hindi ko man nakita ang mukha niya, pero nakita ko kung nasang lugar siya ngayon. Pwede po bang ituro niyo sa akin? Matapos ang pag-uusap sa albularyo, agad na tinungo ni Banjo ang kanyang ama sa bakante nilang warehouse, ilang minutong lakad lang mula sa kanila. Napagtanto niya na sa mga oras na yon ay baka binubugbog na ng ama nila ang lalaking si Rancho. Pa, walang kinalaman si Kuya. Napatigil si Pedrino sa pagsipa sa panganay na anak nung dumating si Banjo. Duguan na ang bibig ni Rancho ng mga sandaling yon. Iika-ika na rin itong tumayo. Medyo sarado na rin ang kabilang mata dahil sa pamamagaan ng bandang kilay nito. Ha? Anong sinasabi mo? Nakita na ng albularyo kung nasaan ang kinaroroonan ng mangkukulam. At walang kinalaman si Kuya sa pangkukulam kay Mama. Sinasabi ko naman sa inyo eh. Wala akong ginawa kay Mama. Kahit pasaway akong anak, hindi ko kailanman may isip na kulamin siya dahil lang sa sama ng loob. Natameme ang kanilang amang si Pedrino. Nakaramdam ito ng hiya sa panganay na anak. Pero mas nangibabaw pa rin ang pride nito. Pa, alam ko kung nasang lugar ang kinaroroonan ng mangkukulam. Pwede natin siyang puntahan ngayon. Ako na. Ako ang sasama. Gusto kong ipagiganti si Mama. At gusto ko rin gumanti dahil sa kanya ay nabugbog ako ng ganito. Buwisit. Sigurado ka ba? Gusto ko patunayan kay Papa na mahal ko si Mama. Hayaan mo ako sumama pa. Hindi ko mapapatawad ang mangkukulam na yon. Bubutasin ko yung ulo niya. Napalunok na lamang ng laway si Pedrino. Sising-sisi ito sa ginawang pambubugbog kay Rancho. Ganun pa man, hindi nila nakitaan ang galit sa kanila si Rancho. Sa halip, determinado pa itong magbigyan ng hustisya ang pangungulam sa kanilang ina. Pa, mukhang si Kuya na lang ang isasama ko. Magpahinga na muna kayo sa bahay bago dumating na rin yung sekretarya ni Mama. Sige, balitaan niyo kagad ako kung ano ang mangyayari. Rancho, pagbalik mo,
Mag-uusap tayo ulit. At pasensya na rin. Ngumisi na lamang si Rancho. Pero sa halip na salubungin sa inis ang ama, hindi na lamang nito pinalala pa ang sitwasyon. Ang mahalaga na lamang kay Rancho ay malinis ang kanyang pangalan. Umalis ng warehouse si Pedrino. Si Banjo at Rancho naman ay sumakay na rin sa sasakyan. Kasama nila roon ang albularyong si Mang Dueno. Ikaw ba ang albularyo? Oo, ako nga iho. Maraming salamat Ngumiti na lamang sa kanila ang albularyo. Pinandar na rin ni Banjo ang sasakyan. Habang nasa biyahe, sinamantala na ni Banjo ang pagkakataon. Sinimulan niyang buksan ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Kuya, humihingi ako ng paumanhin Nang dahil sa mga sinabi ko kay Papa, ikaw tuloy ang napagbintangan. Sorry talaga. Aminado ako na hanggang ngayon bad trip pa rin ako sa'yo. Pero naiintindihan ko rin kung bakit ako ang tinuro mo. Kung hindi ako nag-imbento ng mangkukulam ang lola ng ex ko, edi sana hindi ako ang pinagbintangan mo. Saka na natin pagtuunan ng inis natin sa isa't isa. Gusto kong pagbayarin yung mangkukulam na yan. Hindi ko matanggap ang nangyari. Wala na si Mama. Medyo madilim sa sasakyan kaya hindi makita ni Banjo ang pagtulo ng luha ni Rancho. Pero dinig na dinig naman niya ang bawat paghikbi at pagsinghot ng kanyang kuya. Nakarating sila sa isang barangay na hindi pamilyar kay Banjo. Yung kasi ang tinuturong lugar ng albularyo. Ipinarada nila ang sasakyan sa bukana ng barangay. Medyo tahimik na ang lugar sa mga oras na yon. Pero kita naman nila na meron pa rin mga tao sa mga bakuran. Kaya naman nagtanong-tanong sila sa mga residente. Sinabi ni Mang Dueno ang eksaktong paglalarawan nito sa matandang mangkukulam. Hanggang sa tinuro na sa kanila ang isang bahay na nasa bandang dulo ng barangay. Nagmamadali silang magtungo roon. Pagdating nila ay agad nilang kinatok ang pintuan. Pero walang sumasugot mula sa loob. Patay rin ang ilaw. Indikasyon na wala na ang taong naroon. Kaya naman hindi na nakatiis pa ang kuya ni Banjo. Sinipa na ni Rancho ang pintuan. Agad naman itong nagbukas. Kinakapakapapa ni Rancho ang pindutan ng ilaw sa gilid. Nang magliwanag sa bahay, wala na silang inabutan na tao roon. Buisit! Ang bagal mo kasi magmaneho Wala na tuloy tayong inabutan. Kita mong malubak ang daan Gusto mong iparurot ko? Natigilan ng dalawa na makita nila ang mga kakaibang kagamitan na nasa ilalim ng papag. Tingnan nyo ito. Magamit ito ng mangkukulam. Narito pa ang mga larawan ng mga biktima at bibiktimahin niya. Nakita nila ang isang table na kung saan nakadikit doon ang larawan ng kanilang ina at ama. Kasama na rin doon si Rancho. Pero ang nakapagtataka lang, wala roon ang larawan ni Banjo. Nag-iwan ng isang malaking katanungan ang pagiging wala ni Banjo sa mga target na mangkukulam. Tumingin sa kanya ng masama ang kanyang kuya Rancho at lumapit. Anong ibig sabihin nito? Aba, hindi ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Hindi kaya kilala mo ang mangkukulam? Kaya hindi ka kasama sa kukulamin? Pumagitna na agad sa kanila ang albularyo nang maramdamang magkakagulo ang dalawa. Ipapaliwanag ko. Ang mga mangkukulam, hindi sila pwedeng kumulam lang ng kumulam hanggat gusto nila. Meron pa rin itong limitasyon. Kung baguhang mangkukulam lang ito, hindi na nakapagtataka na hanggang 3 tao lang ang kaya niyang kulamin sa loob lang ng 1 buwan. Kaya huwag kang magpakampante, Banjo. Kung hindi ka nakasama sa ngayon, baka sa susunod na batch kasama ka na. Bakit ako isinama? Pwede naman si Banjo. Kung minsan, bumabase ang mangkukulam sa edad. Kung sino ang pinakamatanda, yun ang uunahin hanggang sa pinakabata. Yun ay kung buong pamilya ang nais niyang ubusin, O ano, narinig mo na yung sinabi ni Mang Dueno, di ba? Kaya itigil mo na yung pagiging paranoid mo. Gagaya ka pa sa pagiging paranoid ko. Huwag ka mag-alala.
Ipagdarasal ko na sana ako na ang sumunod para gumaan lang yung pakiramdam mo. Manahimik ka na. Baka mapikon pa ako sa'yo. Tulungan niyo akong kunin ng ibang gamit dito. Makakatulong ito sa akin para malaman ko kung saan na siya nagpunta ngayon. Kinuha nila ang mga nakita nilang mga gamit sa pangkulam. Wala silang pinalampas kahit na upos na kandila. Walang napala ang tatlo ng mga sandaling yon. Natunugan na sila ng mangkukulam kaya bigo silang makaharap yon. Alanganing oras na makabalik sila ng mansyon. Pagdating nila roon ay wala ang kanilang ama sa sala. Kaya naman naisipan ni Banjo na puntahan ng ama sa silid nito para ipaalam kung ano ang nangyari sa lakad nila. Pagtulak niya ng pintuan ng silid, nanlaki ang mata ni Banjo nang bumungad sa kanya ang ama na nasa sahig. Pulang-pula ang buong katawan nito at pawis na pawis. Kuya! Mang Dueno! Mabilis na dumating ang dalawa. Inihiga nila sa kama si Pedrino. Pagtihaya nito, kita nilang nangingitim na rin ang labi ng kanilang ama. Meron din itong iniinda sa tagiliran. Nang tingnan nila yon ay nakakita sila ng isang bukol na nagkulay itim na. Ang papa ninyo ang isusunod niya. Kumuha kayo ng maligamgam na tubig na haluan nyo ng suka, bilis! Agad na kinalkal ni Mang Dueno ang mga gamit niya sa kanyang bag. Hindi pa naman daw malala ang lagay ni Pedrino. Pero ayon din sa albularyo, kung hindi aagapan ay magiging kritikal na ang lagay ng ama ng dalawang binata. Malakas na kulam di umano ang ginagawa kay Pedrino. Kaya naman hindi na rin nagsayang ng pagkakataon ng albularyo. Agad nitong ginawa ang kanyang makakaya para kahit na papaano mapabagal ang mga tumutubong bukol sa katawan nito. Halos kalahating oras lang ang nakalipas, bumaba na rin ang lagnat ng matandang si Pedrino. Bagyang lumit din ang bukol sa tagiliran nito. Medyo gumanda na ang pakiramdam niya. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Hintayin natin siya magkamalay. Baka meron siyang masabi tungkol sa kumukulam sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Banjo at saka napasandal sa pader. Nakahinga siya ng maluwag kahit na papaano. Kinabahan siya dahil akala niya mawawala na rin sa kanila ang ama. Iwan niyo na muna ako rito sa silid niya. Habang inaalam ko kung nasaan ang kasalukuyang lokasyon ng mangkukulam. Pwede muna kayo magpahinga. Lalo na itong si kuya mo. Maraming galo sa katawan. Maraming salamat po. Di ako magpapahinga. Ikaw, Banjo, magpahinga ka. Ako, hihintayin kong magising si Papa. Baka alam na niya kung sino yung kumukulam sa kanya eh. Ikaw ang bahala. Pero magpahinga ka rin kapag gusto mo na ha. Baka ikaw naman ang magkasakit. Huwag kang umarte ng parang concern ka. Hindi bagay. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Naglakad na pali si Banjo at nagtungo na rin sa kanyang silid. Paghiga niya pa lang, nakaramdam na agad siya ng antok dahil sa sobrang pagod. Ang dami nang nangyari sa loob ng maikling panahon. Sa kakaisip, hindi na namalayan ni Banjo na nilamon na pala siya ng antok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na naman nagbalik ang isang panaginip na matagal na sana niyang nakalimutan. Pagdilat ng mata ni Banjo, nasa isang silid na naman siya na hindi niya alam kung saan. Aware naman siya na panaginip lamang yon, pero hindi pa rin maiwasang hindi kabahan sa mga nangyayari. Sino ka? Ikaw ba ang kumulam sa nanay at tatay ko? Ano kasalanan namin sa iyo? Hindi humaharap ang matandang nakita ni Banjo sa kanyang panaginip. Pero nang magsalita ito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kasalanan? Malaki ang kasalanan niya sa akin, sa amin, sa anak at asawa ko. Sinong niya? Ano bang nagawa niya kung sino man siya? Huwag kang mag-alala, iho. Hindi naman kita idadamay dahil naging mabuti ka rin naman sa amin. Ikaw lang ang nakakaunawa sa nararamdaman ko. Hindi kita maintindihan eh. Magpakilala ka nga na maayos. Kung may nagawa man kami kasalanan sa'yo, sabihin mo at nang mapagbayaran namin na maayos. Hindi yung ganito.
Tumawa lang ng tumawa matanda. Hindi na ito nagsalita pang muli. Basta kalaunan, unti-unti na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Mga ilang sandali lang ay nagising na rin si Banjo. Gaya ng una, hingal na naman siya at pawis na pawis. Bumangon siya at tiningnan ang relo. Mag-uumaga na. Kaya naman, naisipan na rin niyang puntahan ang silid ng kanyang ama. Pagdating niya roon, gising na ang kanyang ama, habang si Mang Dueno naman ay nasa gilid na gising na rin. Papa, ayos ka na ba? Anong nararamdaman mo? Gumiti lang si Pedrino sa kanya. Sa mga nakalipas na oras pinilit kong gamutin ang mga bukol niya sa katawan. Pero masyado nang malakas ang itim na salamang ka namang kukulam. Wala akong magawa. Hindi na siya pangkaraniwan. Ibig mong sabihin, wala nang paraan para isalba si Papa? Ang natatanging paraan na lang para maisalba ang papa mo ay patayin ang mangkukulam. Kung ganon, nasa namang kukulam? Sabihin niyo sa akin, handa akong pumatay ng tao para lang iligtas si Papa. Nasa Sitio 13. Sitio 13? Ganon lang kalapit? Yun ang nakita ko sa ritual. Doon siya lumipat. Pero hindi ko pa rin nakikita kung ano ang mukha niya. Sige, hahanapin ko siya ngayon. Naroon na ang kuya mo. Naghahanap na siya. Hindi, maghanap din ako. Hindi ako uupo lang dito at panooring nahihirapan si Papa. Lalabas na sana ng silid ang binata nang tawagin siya ni Pedrino. Napatigil si Banjo at agad na lumapit sa ama. Wag na. Hindi na rin ako magtatagal. Pag mo nga sabihin sa akin yan, Papa, paliligtas ka pa. Tinanggal ni Pedrino ang kumot na nagsisilbi nitong takip sa buong katawan. Maging si Banjo ay nagulat din nang makita ang malalaking bukol na nasa katawan nito. Kabayaran na ito sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Kasalanan? Anong kasalanan? Pa, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Gumiti ng mapait ang matandang si Pedrino. Dahil ramdam na nito na malapit na ang oras niya, naisipan nitong sabihin na rin sa anak ang katotohanan. Ako ang nagpapatay sa asawa ni Costela. Ako rin ang nagpapatay kay Lito. Nagsalubong agad ang kilay ni Banjo. Naguguluhan at nagtataka siya kung bakit. Naguguluhan siya at nagtataka siya kung bakit sinabi yun ng kanyang ama. Pa, ano ba pinagsasabi mo? Akala ko ba? Natuklasan ni kumpare na ako rin ang isa sa mga supplier ng droga dito sa probinsya natin. Sa takot ko na baka isuplong niya ako sa mga pulis. Dahil na rin sa banta niyang sasabihin niya sa mama mo ang nalaman niya. Napilitan akong patayin siya. Mahalaga ang pagkakaibigan namin. Pero nung panahon na yon, natakot akong masira ang pamilya natin. At ako rin ang nagpautos na patayin si Lito. Kagaya ng kanyang ama, natuklasan niya rin ang lihim kong negosyo. Nang malaman kong sasabihin niya sa iyo ang nalaman niya, wala akong nagawa kundi ang ipaligpit siya, anak. Hindi ako masamang tao noon. Pero nang dahil sa mga desisyong ginawa ko para protektahan ang pamilya natin, alam ko na walang kapantay ang kasamaan ko. Walang kapatawaran. Pa, bawiin mo ang sinabi mo. Hindi yan totoo, di ba? Patawarin mo ako, anak, kung naglima ko ng matagal na panahon. Napakasama mo! Pinagsususuntok ni Banjo ang mga gamit na nasa loob ng silid na yon. Pinagbababasag niya ang mga salamin. Galit na galit siya dahil hindi niya matanggap ang mga nalaman niya. Paano mo naisip na patayin ang matalik kong kaibigan na walang ginawa kundi tulungan ka sa lahat ng bagay? Paano mo nagawang patayin ang matalik kong kaibigan pa? Na walang ginawa kundi ang maging mabuti sa akin? Paano? Ha? Paano mo nagawang maging ganun kasama sa mga taong mabubuti ang puso? Hindi na nakapagsalita si Pedrino. Wala na itong dahilan para magdahilan pa dahil tanggap na nito ang kanyang mga pagkakamali.
Kaya pala ramdam na ramdam ko noon ang sakit sa mga mata ni Nanay Costela. Dahil totoo pala ang sinasabi niya. Kaya pala nagpapakita sa akin si Lito sa panaginip ko. Dahil ikaw pala ang pumatay sa kanila. Galit na tumingin si Banjo sa kanyang ama. Itama mo ang ginawa mo pa. Sumuko ka ngayon sa mga pulis. Huwag kang mag-alala, anak. Susuko ako sa kanila. Pakiusap ko lang na sundan mo ang kuya mo. Hinahanap na niya ngayon si Costela para patayin. Dahil si Costela ang mangkukulam. Sumigaw na lamang ng malakas si Banjo. Tumungo siya sa kanyang silid at saka pinagsusuntok ulit ang mga salamin. Inuuntog na niya ang ulo niya sa pader. Hindi pa nga siya nakakausad sa pagkawala ng kanyang ina. Hindi pa nga yun nakikremate. Isang bagong problema na naman ang sumingaw. Pakiramdam ni Banjo ng mga sandaling yon ay nabubuang na siya. Nalilito siya kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas lang ang halos 15 minuto, napagtanto ni Banjo na kailangan niyang pigilan na kanyang kuya Rancho. Kung hindi, papatayin nito ang matandang si Costela, ang matandang pinakabiktima sa lahat ng kasalanan ng kanilang ama. Nagmamadaling umalis ng bahay ang binata. Sakay ng motorsiklo ay tumungo siya sa Sitio 13 kung saan naroon nakatira si Costela. Pero pagdating niya sa bahay nito, wala siyang inabutan doon. Nakita niya sa lamesa ang ilang gamit na parang halatang naiwan sa pagmamadali. Indikasyon lang yon na dumaan doon si Costela nung madaling araw. Hindi pwedeng matagpuan ni Kuya Rancho si Nanay Costela. Kailangan malaman ni Kuya na si Papa ang punot dulo ng lahat ng ito. Nagtanong-tanong si Banjo sa mga tao kung napansin nila ang matandang si Costela. Pero ni isa sa mga yon ay wala naman siyang napala. Halos maghapon niyang hinanap ang kanyang Kuya Rancho. Nagpunta na rin siya sa mga barangay na malapit sa kanila. Pero hindi man lang nakita ni Banjo ang nakatatandang kapatid. Umupo na lamang si Banjo sa gilid ng kalsada. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Mapapraning na siya sa lahat ng nangyayari. Nakakailang tawag at text na rin siya sa kanyang kuya pero hindi naman yun sumasagot. Nakakainis naman buhay to oh. Kung tumalon na lang kaya ako rito sa tulay na to. Pinagsisisipa ni Banjo ang gutter sa sobrang niyang galit. Tumingin siya sa kailaliman ng tulay. Ihahakbang na sana niya ang paa niya para tumalon doon pero biglang sumagi sa isipan niya ang huling lugar na hindi niya pa napupuntahan. Ang gubat. Batid niyang malabong magpunta roon si Rancho pero desperado na siya. Inisip na lang niya na hanggang doon ay umabot din sa paghahanap ang kanyang kuya. Nagmamadali siyang pumunta roon. Madilim na noong mga sandaling yon. Ngunit nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Mga ilang sandali lang nakasalubong niya si Rancho na hingal na hingal. Kita niya sa tagiliran nito na may baril itong nakasokbit. Kuya, nasa ka ba nagsusuot? Kanina pa kita hinahanap eh. Buong araw kitang inagilap. Nakita ko na kanina yung mangkukulam. Alam mo ba kung sino? Si Aling Costela, yung nanay ng best friend mo. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa gubat. Lintik na gubat to. Ilang oras ako nagpabalik-balik sa daan. Feeling ko yung matandang yun ang dahilan kung bakit ako naliligaw eh. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka hindi na ako nakalabas. May kailangan ka malaman, kuya. Bingi ka ba? Binanggit ko na nga, di ba? Si Aling Costela nga ang mangkukulam. Kailangan mo malaman kung bakit tayo kinukulam ni Nanay Costela. Anong sinasabi mo? Si Papa ang nag-utos para patayin ang asawa niya. Si Papa rin ang nagpapatay kay Lito. Sira ulo ka ba? Bakit naman gagawin ni Papa? May negosyo si Papa na droga. Salubong ang kilay ni Rancho. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Banjo. Nung una, iniisip lang nito na baka gumagawa na naman ng kwento si Banjo. Kaya naman hindi niya muna tinanggap ang sinasabi ng kapatid. Baliw! Anong drogang pinagsasasabi mo? Baka ikaw nakadroga. Inamin na ni Papa sa akin. May negosyo siyang droga kaya mabilis tayong yumaman.
Pero nalaman yun ng asawa ni Nanay Costela. Kaya pinatahimik yun ni Papa. At ganoon din ang nangyari kay Lito. Natuklasan din niya ang lihim ni Papa. Kaya pareho niyang pinatahimik yung dalawa. Kung ano man ang ginagawa ngayon ni Nanay Costela, yun ay dahil kasalanan din ni Papa ang lahat. Ano? Hayaan mo na lang na mamatay si Papa sa kulam? Ako, hindi ako papayag. Kung nagkasala man sila Papa sa batas, batas din ang hahatol sa kanya. At hindi yung Costela na yan. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, kuya. Mapapasama ka lang din. Makukulong ka. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag na hindi ko maiganti si Mama. Papatayin ko yung Costela na yan. Nauna nang naglakad si Rancho paalis ng kagubatan. Hindi pa rin tumigil si Banjo na kumbinsihin ang kanyang kuya. Sinundan niya yun ng sinundan hanggang sa hindi na nga nakapagpigil si Rancho. Napuno na ang pasensya nito. Tinutukan na niya ng baril si Banjo. Ginagawa mo ito kasi gusto mong kampihan ng matandang yon. Hindi. Ginagawa ko to dahil ayaw ko makagawa ka ng masama. Ano ka ba naman? Hindi ko kailangan ng concern mo ha. Huwag mo na akong sundan. Kung ayaw mong sayo ko pa maiputok ang baril na ito. Naintindihan mo ba ako? Magsasalita na sana si Banjo nang mapatingin sila sa gilid. Sakalang nila namalaya na nasa tapat na pala sila ng bahay nila Aling Costela. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig sila ng mga kalabog sa loob ng bahay. Nanlalaki ang mga mata ni Rancho at Banjo noong mga oras na yon. Pareho sila nang naiisip. Umuwi ulit si Aling Costela sa bahay nila. Nagmamadaling pumasok ng bakuran si Rancho, habang si Banjo naman ay pilit itong pinipigilan. Pero huli na ang lahat na makapasok na si Rancho sa bahay ng matanda. Naaktuhan nila na may kung anong kinakalkal si Aling Costela. Sa kanang kamay na matanda, nakita nila ang larawan ni Rancho. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Rancho. Tinutukan niya agad ng baril si Aling Costela. Bumakas agad sa mukha ng matanda ang labis na takot. Hindi maintindihan ni Banjo ang naging reaksyon ng matanda. Parang hindi kayang magalit kay Rancho. Kuya, ibaba mo ang baril. Sige na naman oh. Manahimik ka, Banjo. Ayaw kita madamay ah. Pero kung magpupumilit kang pigilan ako, wala akong magagawa, papatulan na kita. Anak, huwag mong gawin yan. Ibaba mo ang baril at mag-usap tayo ng maayos. Manahimik ka, matanda ka. Huwag mo akong tatawaging anak dahil hindi kita kaano-ano. Nasaan ang tapong mo ngayon, ha? Di ba mangkukulam ka? Bakit parang maamong tupa ka ngayon dahil may nakatutok na baril sa'yo? At ano? Ako na ba ang susunod kay Papa? Kasi hawak mo yung larawan ko? Kuya! Rancho, huminahon ka. Aminin mo, ikaw ba talaga ang kumulam kay Mama at Papa? Umamin ka! Oo, ako nga. Pero pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Pakinggan? Sira ulo ka ba? Bakit kita pakikinggan? Kampung ka ng kadiliman. Diablo ang sinasamba mo. Hindi ako makikinig sa iyo dahil lahat ng lalabas sa bibig mo ay puro kasinungalingan. Oh, huwag kang lumapit. Diyan ka lang. Pabarilin kita kapag lumapit ka. Rancho, anak, sige na. Pag-usapan natin. Diyan ka lang sabi. Nay, huwag na kayong lumapit. Nakikiusap ako sa iyo. Sabi ko nang diyan ka lang eh. Kuya! Napatakip na lamang ng tenga si Banjo ng isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Pagdilat ng mga mata niya, nakita na lamang niya si Aling Costela na nakabulagta sa lapag. Mabilis na umaagos ang dugo mula sa noo nito habang hawak-hawak pa rin ang larawan ni Rancho. Kuya! Anong ginawa mo? Bakit kuya? Bakit? Hindi mapakali ang mga mata ni Rancho sa mga sandaling yon. Parang natauhan siya sa ginawa niya. Pagtingin nila sa labas, nakita nilang may mga tao na sa harapan ng bakuran. Nakatingin ang mga yon sa bahay ni Aling Costela. Banjo, anong gagawin ko? Sumuko ka sa mga pulis. Aminin mo ang ginawa mo to. Hindi ako susuko. Makukulong ako. Yan nga di ba sinasabi ko sa'yo? Hindi ka nakikinig sa akin eh. Tingnan mo ang ginawa mo. Nakapatay ka ng tao.
Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Banjo, tulungan mo ako. Sabay silang napalingon na makitang may mga tanod at pulis nang dumating sa labas. Wala nang nagawa si Rancho kundi ang itaas na lamang ang mga kamay nang tutukan siya ng baril ng mga pulis. Habang si Banjo naman ay sinubukang gisingin si Aling Costela kahit na alam naman niyang wala na yon. Masyadong mabilis ang mga nangyari. Dinala na ng mga pulis ang kanyang kapatid sa istasyon. Dahil sa matibay na ebidensya, nakulong kagad ang kanyang kuya. Lugmok na umuwi ng mansyon si Banjo. Naroon pa rin si Mang Dueno noong mga sandaling yun. Inaasikaso nito ang kanyang ama na si Pedrino. Bumuntong hininga na lamang si Banjo. Nagpanggap siya na parang wala lang nangyari. Hindi niya kasi alam kung papaano niya sasabihin kay Pedrino ang nangyari sa kuya at sa ginawa nito. Kaya naman naisip na lamang ni Banjo na ilihim muna yon sa kanyang ama. Banjo, nasaan ang kuya mo? Bakit hindi mo kasama? Nagpakalayo-layo na muna. Nahanap niya ba si Costela? Hindi pa. Hindi niya nahanap. Hindi niya alam kung saan nahanapin eh. Kaya yun, nainis, umalis. Hindi raw siya babalik hanggat hindi nahahanap si Nanay Costela. Mabuti naman at hindi niya nahanap si Costela. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag pati ang kapatid mo ay mapapahamak dahil sa akin. Nagkatinginan na lamang si Banjo at si Mang Dueno. Sandaling tumalikod si Banjo dahil hindi niya kinakayang makita na niloloko niya ang ama. Anak, nakremate na ang mama mo. Inatid na ng sekretarya niya ang mga abo niya. Nagpagawa na rin ako ng letter, anak. Nakasulat doon lahat ng ginawa kong kasamaan. Pinasa na yon sa mga pulis, kaya maya-maya lang pupunta na rin sila rito. Gusto ko na sa huling sandali ng buhay ko ay maitama ko ang ginawa ko. Sana mapatawad ako ni Costela. Kung yan na po ang desisyon ninyo ay igagalang ko po. Ngumiti ng malapad si Pedrino. Pagpikit nito, hindi na muli pa itong dumilat. Tuluyan na itong pumanong ng nakangiti. Pagtanggal ni Mang Dueno ng kumot, kita nila na nagputukan na ang malalaking bukol sa katawan ni Pedrino. Papa! Papa! Naririnig mo ba ako? Papa! Ngunit kahit na anong gawin ni Banjo, hindi na talaga dumidilat ang mata ng ama. Sakto naman na dumating ang mga pulis. Naabutan ng mga ito ang kalunos-lunos na sinapit ni Pedrino ng dahil sa kulam. At dahil patay na si Pedrino ay wala na ring nagawa ang mga pulis. Sinarado agad ang kaso dahil wala na rin naman si Costela. Parang gumuho ang buong mundo ni Banjo ng mga oras na yon. 4 na tao agad ang nawala sa kanya sa loob lamang ng maikling panahon. At sa mga sumunod na araw, walang ibang nasa tabi si Banjo kundi ang albularyong si Mang Dueno. Ito ang nagsisilbi niyang sandalan. Banjo, baka naman ikaw ang magkasakit niyan. Hindi ka na kumakain ng maayos eh. Sandaling napalingon si Banjo sa matandang si Mang Dueno. Walang gana itong umiti. Sa nakalipas na 2 linggo, tanging ganun lamang ang ginagawa niya. Tatambay sa balkonahe, tutulala at mag-iisip ng kung ano-ano. Ayos lang ako, Mang Dueno. Maraming salamat ah. Pwede na po kayong umuwi. Baka hinahanap na kayo sa inyo. Wala akong problema kung di ako uuwi. Alam mo, kahit hindi naman tayo magkaano-ano, nag-aalala rin naman ako sa iyo. Siya nga pala, hindi mo ba dadalawin ang Kuya Rancho mo sa kulungan? Tsaka ko na hinihintay ka na rin niyang dumalaw doon. Dadalaw po ako, pero hindi pa ngayon. Alam mo, habang nandyan pa ang mahal natin sa buhay, hindi dapat tayo nagsasayang ng oras. Malay natin, bukas wala na sila. Seryosong tumingin kay Banjo ang albularyo.
Ngumiti yun sa kanya ng makahulugan. Hindi maintindihan ni Banjo ang pinahihiwatig na matanda. Pinagpalagay na lamang ni Banjo na nagmamalalim lang ang albularyo. Nung gabing yon ay tumungo si Banjo sa kwarto ng kanyang ina. Tiningnan niya ang larawan ng ginang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang maliit na notebook sa lamesa. Nang buklatin niya yon ay nabasa niya ang unang salita na diary. Nang basahin niya ang nakalagay, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Ha? Anak ni Nanay Costela si Kuya Rancho? Nanginginig ang kamay ni Banjo habang binabasa ang diary. Tama ang nabasa mo. Napalingon si Banjo sa pintuan at nakita niya roon si Mang Dueno. Mang Dueno? Anak ni Costela ang kinikilala mong kapatid na si Rancho. Noong mga anak ang mama mo sa panganay niyang anak, sa kasabaang palad namatay ang sanggol. Nagkataon na kapapanganak lang din ni Costela sa una niyang anak. Nakiusap ang mama mo na ampunin ang anak ni Costela para hindi malaman ni Pedrino na namatay ang tunay niyang anak. Pumayag si Costela. Kapalit noon ay mamumuhay ng marangya ang anak niya. Mula noon, tuluyan ng nabaon sa limot ang katotohanan. Totoo bang sinasabi niyo? Sino ka ba talaga, Mang Dueno? Naglakad na palapit sa kanya ang matandang albularyo. Ngumiti ito ng mapait sa kanya at tinawakan siya sa balikat. Kapatid ako ni Costela. Kinagulat ni Banjo ang kanyang nalaman. Hindi na siya makapagsalita. Tumingin sa kanya ng makahulugan ng matandang albularyo at saka umalis na rin. Naiwang lutang at gulong-gulo ang utak ni Banjo dahil sa mga sinabi ni Mang Dueno. Doon niya lang napagtanto na kaya pala mas mabilis na namatay ang kanyang ama ay dahil sinadyayo ni Mang Dueno. Kumbaga, palihim na gumanti ang albularyo kay Pedrino. Di ako makapaniwala. Bakit? Bakit ganito ang buhay ko? Iyak at tawa na lamang si Banjo noong mga sandaling yon. Nagkandabuhol-buhol na ang mga detalye sa utak niya. Sinubukang kausapin ulit ni Banjo ang albularyo, pero hindi na niya yon nahanap pa kinabukasan. At hindi na niya ito nakita pa sa mga sumunod na araw. Sa mga nangyari sa buhay ni Banjo, natutunan niya ang isang bagay. Ang kasamaan na gagawin mo sa kapwa, babalik at babalik ito sa kahit na anong uri ng paraan. Napapabuntong hininga na lamang si Banjo. Isang buwan na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Nakatayo lang siya sa harapan ng altar habang hawak ang maliit na banga ng abo. Itinabi niya ito sa larawan ng kuya niyang namatay din ng dahil sa kulam. Wakas!